So kapag 37 weeks na kasi yung buntis, anytime, pwede nang lumabas si baby. Hello everyone, so ayan, so, babiyahe nga tayo pa uwi. Naisipan ko na mag-record at i-share yung experience ko nung nanganak si wife. Nanganak si wife nung November 16, and prior to that, 1 week prior to that, siguro mga around November 9. So 37 weeks na kasi siya. So kapag 37 weeks na kasi yung buntis, anytime, pwede nang lumabas si baby. So nung nagpa-check up na si wife, nung ika-37 weeks na niya, nasa 1 cm na siya. So anytime talaga, pwede nang lumabas si baby kasi bumubuka na yung cervix niya eh. Ayan. Tapos, sabi, ang nakakatawa dito, nung mga panahon na yon, meron pa parating na bagyo. So eto na. Sabi ni Doc, o sige, mag-schedule na tayo. Yung doktor, yung OB kasi niya, merong mga hospital na malapit dun sa amin. So pinapili siya kung saan hospital kami pupunta if in case na sumakit yung tiyan niya. So ganito, ganyan. Tapos sabi ko, pag-uwi namin, sabi ko, kinausap ko si baby. Baby, sabi ko, huwag ka munang lumabas. Kailangan pa namin pumasok ni mami mo ng 1 week. Sabi kong ganyan. Tapos si baby, gumagalaw-galaw siya. Yung tipong sumasagot siya, nag-respond siya, ganyan. Tapos, in short, yun, nakapasok pa kami ni wife ng 1 week. Ng 5 days sa Makati. And then, nung Friday, ganito, pauwi kami Friday. Kinausap ko na ulit si baby. Sabi ko, baby, uwian na ni mami at ni daddy. Sabi ko, Friday na. Pwede ka nang lumabas anytime na gusto mo. Tapos, yun, si baby, ano talaga siya? Galaw siya ng galaw pag kinakausap. Ayan. And then, sabi ko, mami, mag-exercise na tayo simula bukas. Kasi Friday, Saturday, tas wala na kami halos pasok. Work from home na kami. And then, sabi ko, magsimula na tayo mag-exercise. Ngayon, yun nga, pag magsimula na dapat kami mag-exercise kinaumagahan, ang lakas naman ng ulan nung pagka-Sabado. Sabi ko, hala, sige, sabi ko, mag-exercise na lang tayo dito sa bahay. So by the way, nag-exercise kami nung araw na yun. Andyan din yung mga exercises na ginawa namin ng wife ko. Sinamahan ko na lang din siya para hindi siya maboard. Baka sakali makatulong. Naka-upload na rin yun. Check nyo na lang sa mga videos na in-upload ko dyan. And then, ayun. And then after na mag-exercise, meron din siyang scheduled check-up that day, November 15. And then, pag yun nga, nung pagka-check up niya nung Saturday, nasa 4 cm na nga si wife. So hindi namin ina-expect na 4 cm na siya kasi wala talaga siyang pain na nararamdaman, walang hilab siyang nararamdaman, ganyan. Tapos binigyan na siya ng admission order ni Doc. Sabi sa kanya, o sige daddy, pag sumakit agad yung tiyan niya, magpa-admit na kayo ng maaga. 6 PM pa lang, pumunta na kayo ng hospital. Pero pag wala, okay naman kahit mga 7. Si wife, wala talaga siyang nararamdaman. Sabi nga ni Doc sa kanya, o sige daddy, i-walking mo pa to si mami para bumaba pa ng konti. So after nga namin magpa-check up sa SM, nag-walking pa nga kami, nag-mall pa. Namili pa nga ng kating ko si wife eh. Ano naman yan guys, oh. Nag-shopping ng kating ko. Hindi ko alam yung gagawin niya sa mga kating ko. Namili siya ng kating ko, tapos namili rin kami ng mga baon na tinapay doon sa hospital. And then pagka-uwi nga namin, around mga 3 PM, pahinga lang ng konti, and then 4:30, inaya ko pa siya mag-walking. Nag-walking pa kami siguro, mga kulang-kulang 1 kilometer din yung total na walking pa namin. Chill walking lang naman. And then, pumunta kami ng hospital around 7:30 pumunta kami ng hospital para magpa-admit na. Yun, pagka-check sa kanya around 7:30, ganyan, nasa 6 cm na nga si wife. Pero talagang wala siyang pain na nararamdaman nung time na yon. And then 7:30, 8:30, inakyat na siya sa labor room. Kami naman ni mama, inayos lang namin yung mga gamit dun sa kwarto. And then dun, nakatambay lang kami dun sa labas ng operating room. Kasi nga, syempre, first time, kabado, ganyan. Tapos ito pa pala guys, hindi ko lang sure kung sa lahat ng hospital nire-require to. Pero sa case kasi namin, hiningan kami ng yung Wilkins na 7 liters. Siguro ginagamit yun pag paligo kay baby. So nung pumunta kasi kami, wala kaming dalang wala kaming dalang tubig. So bumili na lang ako ng tubig. And then habang nag-aantay, ganyan. Tapos, yung damit, hinihingi din yan ng mga nurse doon para pagkalabas ni baby, readily available na yung mga damit na isusot ni baby. At ito pa yung nakakatawa guys, no? Yung damit kasi nadala namin, magandang damit, kaso nga lang ang problema, mahirap siyang isuot kay baby. Yung butas na yung isa lang, yung nasa ulo lang niya. So, sabi nung nurse, daddy, paano ko naman ipapasok to kay baby? Sabi niya, ito lang yung butas, mahirapan tayo. Ganyan. So, mabuti na lang, marami kaming dalang extra damit ni baby. At yun na lang yung nagamit namin. Maganda naman talaga yung damit, kung pang picture maganda siya. Pero hindi lang din namin naisip na, paano nga ba ipapasok dito si baby? Kung gusto niyo bumili ng damit, na magandang damit para sa picture, syempre, paglabas ni baby. Yung madali lang isuot, yung onesie, tapos yung isang tali, yung madali siyang ipasok, in short. Ganun. Kasi, sa ganun kasi hindi ko na pinapakialaman si wife eh. Siya na yung hinayaan ko doon na bumili ng mga damit ni Casey, mga gamit niya, ganyan. So, pero, meron naman kaming extra, yun na lang binigay ko kay nurse. Yun. Hindi nga lang siya ganun kaganda, katulad dun sa binili namin, pero okay naman, yun na lang yung nagamit. Then, around 11 PM, tinawag ako ng doktor, kinabahan ako. Kasi parang out of nowhere, pinatawag lang ako, ikaw ba yung husband ni
ni Ma'am Dayan. Sabi ko, yes po. Sabi ko ganyan. Pinapasok ako. Akala ko kung ano, yun pala. Binigyan lang ako ng chance para kausapin yung ano ko, yung wife ko kasi nga nag-labor. Pero pagpasok ko dun sa room, sa labor room, nako, yung wife ko nanonood lang. Nanonood lang ng KGMS. Tapos nakipagkwentuhan pa, pagpasok ko, kwentuhan lang kami, ganyan. Pero syempre, tinake ko na rin yung opportunity na encourage siya, ganyan. Syempre, kahit hindi man niya sinasabi, kinakabahan pa rin yun for sure. Sino ba naman hindi kakabahan ni first time? So, in-encourage ko na lang din siya. And then, lumabas na ulit ako. And then, siguro around mga 1:30 or 2 a.m. na, tinawag na ulit ako. Tapos yun, kasi dadali na siya sa delivery room. Ayan, so sobrang thankful lang ako kasi sobrang mabait dun yung nurse at saka nung OB niya. So, binigyan ulit ako ng chance na kausapin siya before siya dalhin dun sa delivery room. And then, after a few minutes, lumabas na ulit ako. Tapos, siguro mga after 30 to 45 minutes, tinawag na ulit ako. Kasi yun na pala, malapit nang lumabas si baby. Ayun, so by the way, yung meron akong video din na in-upload, yung full video nung sa pagpanganak ni wife. So, pwede nyo rin i-check. Ayun. So, yun, 2:30 to 45, nakapasok na ako doon. Tapos yun, lumabas na nga si baby. Yun lang, sobrang, ang thankful lang ako kasi si wife, sabi nga ng doktor, mataas yung pain tolerance niya. At saka yun, si wife kasi hindi siya maingay umiri. Sabi nga nung assistant nung doktor napakatahimik daw umiri ng asawa ko, which is, yun nga, true enough. Kasi, nung time na, nag-deliver na siya, andun ako sa labas eh. So, ang narinig ko lang talaga sa kanya, yung huling ere, yung pag umiiri siya, yung yung ganon na lang yung narinig ko, yung ganon. Yun na lang, wala masyadong ingay. Tapos yun, pinapasok na ako. Grabe lang, sobrang strong na Dayan yung nakita ko nung that time. Parang sabi ko, grabe, pinigilan ko lang talaga yung luha ko. Siyempre, nakita ko yung wife ko, yung hirap ng panganak, ganon. Tapos yun, sobrang saya lang sa feeling na lalo nung lumabas na yung ang anak ko, si Casey, grabe. Yun talaga yung, sabi ko, this is it. Sabi ko, sobrang, yung feeling na hindi mo maipaliwanag. Ganoon. Tapos, grabe. Grabe yung hirap, na experience ng mga wife natin. Every time na nanganganak sila. Aww. So, diba? Tapos yung iba, paano natitiis ng ibang lalaki yun, na matapos silang buntisin, iwanan lang nila yung babae. Grabe lang. Grabe lang. Overall, okay, sobrang smooth naman nung naging ng panganak ni wife. Na medyo ilang araw kami sa hospital. 3 days and 2 nights. Ayun. Kasi si baby, pagkalabas niya, medyo may sinat siya ng konti. Kaya inano muna siya sa Nico. In-stay muna siya doon. And then yun, si baby kasi medyo nung una parang tamad siya mag-suck. Tamad siya mag-dede. So kailangan mo talaga siguro nga, siyempre hindi naman sila sanay. So every time na nagpapadede sila, inaabot sila ng ilang oras kasi pag pinapadede si baby, lagi natutulog, kailangan mo siyang gisingin. So ayun, pero eventually naging okay naman yung pagsasak ni baby sa kanya. And ayun, sobrang thankful lang talaga ako, sobrang smooth ng panganak ni wife, safe yung delivery, safe si baby. Naging thankful lang din ako kasi sobrang supportive nung mga in-laws ko, diba, yung mga family namin, sobrang praise God talaga. Everything went well sa panganak ni wife. Ayun, sana may napulot kayong mga tips